Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of daily. You are law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of daily. You are law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of daily. You are law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And today, andito na naman tayo sa ating live podcast. Before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, makikita nyo po yung QR code later. Scan nyo lang po yan if you're using your tablet or your TV. Gamitin nyo lang po yung phone nyo to scan it. So you can check our daily postings sa ating channel. And some of our people in our team will post vlogs, pictures, videos, and para po maging connected po kayo sa ating channel po. Today po, maganda ang ating pag-uusapan at magaling din. Isa sa pinakamagagaling nating mga nagiging guest dito sa ating podcast even before, I would say, is ako, idol ko siya pagdating sa pag-a-analyze. Talagang literally detailed ang pag-a-analyze niya. Kaya sometimes yung mga maliliit naming discussion, it takes more than 30 minutes to 1 hour kasi detalyado yung kanyang pagpapaliwanag. Pero before that, ano ba yung pag-uusapan natin today? Ngayon po, pag-uusapan natin yung mga ihahain na mga plunder cases ng ating ombudsman na si Ombudsman Boying Remulla dito kay dating Speaker Romualdez at dating Senate President Chis Escudero dahil sa anomalya ng flood control project. At aalamin din natin kung anong ibig sabihin nito at sino-sino ang kasangkot sa investigasyon. At dahil dyan, pinagbigyan ulit po tayo ng pagkakataon ang dati pong UP professor at siya po ang chairman ng Center for People Empowerment or CENPEG, isa pong public think tank sa Pilipinas. Nakilala po ito lalo na po sa mga ating mga government officials at
ginagamit po ang kanilang mga opinyon ng ating mga mainstream media at siya rin po lagi na rin po siyang nai-interview po sa mainstream media like ANC, ABS, GMA, TV5. Yan, marami na pong nag-interview sa kanya. Please welcome po UP Professor Ronald Simbulan. Ayan. Ipapatchin ko lang po saglit. Ayan, sorry po guys, ano lang, kailangan lang natin ayusin itong ating share screen. Okay. Okay. I think yan. Okay na po, Prof. Hello po, hello. Ayan, hello po sa inyo, Prof. At sa mga listeners natin today, thank you po. And before we start, if you have any further questions po kay Prof. While we are talking, pwede nyo po ilagay sa comment section and we will try to ask Professor Simbulan about po dyan sa mga questions ninyo. Ngayon po, Prof, maganda itong pinag-uusapan natin kasi halos lahat na ata parang kumbaga sa teleserye, inaantabayan na ito mula po last year. Ito pong paghahain ni Ombudsman Boying Remulla ng plunder cases sa dating Speaker Romualdez at saka sa dating Senate President na si Chis Escudero po. I think we'll start on this question ano po sa tingin ninyo magiging epekto nito knowing that everyone was waiting na merong galaw ang ombudsman sa flood control projects? Yeah, nung ano pa ito actually hinihintay pa ng maraming mga Pilipino ito nung bago December 2025, no? Kasi Yeah. mismong ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi na by December sana meron ng mananagot, no, na panagutin na opisyal, no, dito sa flood control project scam, no. Wala nung December, lumampas ang December, wala pang nangyayari, wala pang kinukulong na matataas na opisyal, bagamat merong mga na-identify na mga opisyal sa DPWH, pero mga ano ito, no, these are small fish compared to the big fish that have been identified also. So kung totoo nga ng yung sinasabi ng ombudsman na mag-file ng case laban sa dating speaker, House Speaker na pinsan mismo ng Pangulong Marcos at ganun din sa dating Senate President Chis Escudero na isa ring mataas na opisyal, then maybe yung magkakaroon ng ng credibility, mas malaking credibility itong ating nagaganap na investigasyon dito sa flood control, kasi ibig sabihin walang pinipili na na tao, no, para managot. Kaya kahit na related ito sa Pangulo, gaano kataas man ang opisyal na ito, mananagot kung siya ay napatunayang mananagot at may ebidensya laban sa kanya. Prof, question po. Some of the critics were saying this is little too late. Ang tagal na namin inaantay ito and even SONA is coming this July for this year. What do you feel about that po? Para sa akin naman, mas mabuti yung masinop na pangungulekta ng ebidensya kesa yung pinaspasan yung proseso, pero dahil nga pinaspasan, weak yung evidence, so kulang, at ibabasura lamang, no? Mas mabuti yung mabagal ng konti basta't solid yung ebidensya
At ang magiging resulta ng ebidensyang yan ay yung pagkakulong dito sa opisyal na ito. By the way, Billy, dito kasi plunder itong balak na i-file na case ng ombudsman laban dito kay dating House Speaker Romualdez tsaka kay dating Senate President Chis Escudero na kanilang binanggit. Itong plunder case kasi kung involved ayon sa batas natin, kung yung amount involving 50 million pesos onwards, no? At least 50 million pesos. Habang nililitis ito, alimbawa, merong probable cause na sila batay sa ebidensya at magagawa ng resolution ng ombudsman na ifa-file nila yung case laban dito sa opisyal na ito sa Sandigang Bayan, no? Sandigang Bayan na isang constitutional court laban sa graft and corruption. Itong opisyal na ito na ifa-file at itatry sa Sandigang Bayan, kahit na tinatrial pa lamang sa Sandigang Bayan, pwede silang ikulong, no? Non-bailable ito, by the way, no? Kasi nangyari na ito noon nakulong sila si Estrada, dating Pangulong Estrada, nung yung kaso niya sa Sandigang Bayan nasa korte pa at hindi pa nakakaroon ng desisyon. Ganun din nung panahon ni dating nung na sampa sa Sandigang Bayan Court yung kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nakulong siya, no? Non-bailable kasi itong case of plunder, which is considered a heinous crime now. Kasi yung mga heinous crimes sa Pilipinas ngayon are non-bailable cases. So habang nililitis ito sa Sandigang Bayan, nakakulong siya, no? And also, Prof, para po sa ating mga listeners, especially, hindi naman po lahat ng listeners is alam yung ganitong proseso. Ano pong ibig sabihin po ng plunder? Yun ibig sabihin ng plunder ayon sa ating batas, no, plunder law na pinasa noong bandang 2001, no. Itong plunder kasi kung government official ka at yung amount na pinaghihinalaan o kino-complain laban sa iyo na amounts to at least 50 million pesos, no? At least 50 million pesos pataas. Ito yung case na plunder tinatawag, no? Hindi lang simpleng graft and corruption, pero plunder. Kasi pag plunder ang case mo, non-bailable habang ongoing yung trial. So, as I said, pwede siyang nasa kulungan o piitan while the trial is going on. Hindi kagaya nung mga non-plunder cases na less amount, halimbawa less amounts involved, pwede kang magpa-bail, no, until the case is resolved in the court, no, where it is being tried. Yes, and Prof, meron po isang pahabol na question po dito. Sabi po ni Mix Talks. Question niya po, Sir, at first, ang sabi ni Ombudsman Remulla, mahirap daw pong i-prove ang plunder cases sa Pilipinas. So he preferred malversation of public funds because it's easier to prove. Ano po sa tingin ninyo yung pagbabago? Actually, pareho yun malversation of public funds. Ang ano lang sa plunder, at least 50 million yung peso involved na amount. 50 million pataas, no? Kasi yung pwede kang malversation, halimbawa 10,000 yung inano mo, government funds na involved, 10,000 yun, pwede malversation. Pero kung 50 million, under the plunder law na sa Pilipinas ngayon, nag-set kasi ng amount para maging heinous crime and therefore non-bailable itong offense na ito while the case will be tried in the Sandigang Bayan Court. Pero Prof, di ba ang plunder is isa sa mga cases na laging tinatry sa korte na napakahirap i-prove because of certain article dito sa batas ng plunder na
hindi siya gano'n kadali, na hindi lang dapat talaga hindi lang parang face value of evidence, kailangan talaga may Eh, detalye. depende yan sa masinop na investigasyon Hmm, ng mga investigador, ng ombudsman. Kasi tulad nung nabanggit ko, kaya kailangan anuhin to, masinop yung gagawing pag-gather ng evidence, mhm, no? Masinop. Kahit wag nilang masyadong madaliin, basta't sigurado, no? Kasi may documentary evidence ito. Kasi yung mga kontrata, halimbawa, na hindi dumaan sa tamang proseso, at siyempre merong there may be also bank uh, accounts involved, no? Kasi halimbawa yung nasasakdal, meron siyang amount sa bangko na hindi niya mapaliwanag kung saan galing, lalo na beyond his means bilang isang government official. Kasi alam natin may fixed amount naman yung ating salary for a given period of time while in government service. Kung hindi mo ma-explain kung bakit ganyan yung amount na nasa bangko under your name, ayun, pwedeng ano yan talaga, recorded yan sa records ng bangko. So, that will be additional evidence also dito sa plunder case na yan. Kasi dibawa, hindi mo ba explain saan pinanggalingan yan except yung kung may ginamit kang pondo na galing sa ating national budget, no? Na siyang sinama mo halimbawa doon sa mga yung mga tinatawag nating pork barrel ng mga mhm. officials na ito. Prof, ito paano, some people is asking kasi ito na sinisimulan na natin sa flood control projects issue 'no, Yes. and the Mm. ombudsman is already starting to do cases. Another big question was, asan si Saldico? Bakit wala pa rin po siyang case sa ngayon at ano ang if you know, updates sa kanya? Kasi namatay 'tong issue na Well, 'to after yeah. impeachment, eh. Well, hinahabol siya, hinahanap nga siya, at ayon kay mismong Ombudsman Remulla, Mhm, I think malapit na siyang magkaroon ng yung tinatawag na red warrant, no? Red warrant para pag may red warrant, halimbawa may case ditong I think meron ng case na final sa kanya dito sa local, para batay doon sa yon, i-designate nila bilang red warrant para humingi ng tulong sa Interpol o International Police, para kung halimbawa nagtatago man siya sa Portugal, yung kapulisan sa Portugal na member na affiliated din sa International Police or Interpol, yun ang huhuli sa kanya at ite-turn over sa Philippine government. Pero may proseso yan. At I mhm. think yun ang nilalakad ng ating gobyerno, lalo na yung Department of Justice at saka ng ating ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng yan i-elevate sa korte, sa sandigang bayan kung at large yung suspect, kung wala yung suspect, walang physical sa kanya presence, Kailangan kasi madala siya dito kung ifa-file yan sa sandigang bayan at i-arrange siya halimbawa Mhm. kasi may arraignment, as first step dito sa sandigang bayan. Yun nga prof, tas ito paano, something that parang, napapaisip lang po ako kasi nagsimula na 'tong cases and sabihin Oh, natin i-fast forward natin. Prof, ano ang nakikita niyong maaari maging depensa ng kampo ni dating Speaker Romualdez at saka dating Senate President Chis Escudero dito sa isinampang kaso sa kanila sa flood control project? Anong mga nakikita niyong possibility ng defense? well, baka gawin nila yung nangyaring ginamit doon sa mga nasangkot. Remember nung panahon ni President Arroyo, Mhm, nagkaroon din ng scandal regarding pork barrel, yung may mga yung Napoles case, 'di ba? Napoles case, no? Nakasabwat yung ilang mga politiko, ilang senador, ilang congressman, kung saan nagtayo sila ng mga fake NGOs
no? At kunwari yung pork barrel funds doon dinesignate dun sa mga projects na yon, hindi pala maraming mga NGOs na yon, fake pala, wala namang projects na gano'n, at fake din yung NGOs na yon sinasabi nila. Ngayon, ang naging scapegoat nila doon para makalusot, ang kanilang pinaamin o ginawang parang sacrificial lambs, yung staff, lalo na chief of staff nung mga nung mga politikong yon. Halimbawa, yung in the case of former Senator Juan Ponce Enrile, yung chief of staff niya, yun ang kinasuhan at sinabi na may ginawa siya na hindi alam ng kanyang senador, no, at kaya naipit yung senador niya. Ganun din yung case ni ni Bong Revilla, no, di ba? Kinasuhan din siya doon sa Napoles case, pero nakaligtas siya dahil yung isang ginawang scapegoat yung kanyang staff dati na siyang ginawang sacrificial lamb at kinulong pansamantala. Prof, yun yung naalala ko noon eh. I think yung sa kaso ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, I remember parang namatay na lang yung 'di ba, yung chief of staff niya sa kulungan, if I'm not mistaken. Hindi, buhay pa. Buhay pa yun. Buhay pa. Okay. Pero Buhay pa, yung babae. okay, pero ang Babae. ko naalala ko doon, talagang ang diniin talaga ng korte doon is yung Namatay si dating Senador Juan Ponce Enrile. Oo nga, na naisip, Silang namatay. naguluhan ako doon. Ito pa Prof, so napag-usapan natin maaring maging depensa nila. Sa tingin niyo po ba, by this move of the ombudsman, sa lagay natin sa perception po ng publiko, sa tingin niyo the public is satisfied sa aksyon ng gobyerno sa flood control project? Well, that remains to be seen kasi titingnan pa talaga kung hanggang saan itong mga sinasabi ni Ombudsman Remulla, hanggang saan sila aabot sa kaso nila. No? Will there be a whitewash, or if the evidence is enough or strong enough, dapat anuhin sila kasi may proseso naman yan na nasa batas natin na pwedeng sundan para mangyari yung prosesong ito at managot yung dapat managot. No? Yeah. And also po, kay Ardian Cereza Force, kung po pwede pong paki-detail lang po yung question para po maitanong natin kay Prof. Ayan. Okay, tapos ito pa Prof, merong napag-usapan at nailabas last year about dito sa mga contractors at sa flood control issue, yung tinatawag po na ghost project. Prof, para po sa kalaman ng karamihan, and I think people also want to know, ano ang ibig sabihin ng ghost project sa isang kontrata na nakapaloob po sa isang kontrata na kasama po ang gobyerno? Well, itong mga tinatawag na ghost projects, ito yung mga ghost projects kung saan ginamit yung tinatawag nilang insertions, no? Yung insertions ng mga congressman para magkaroon ng proyekto yung kanilang distrito, no? Usually itong proyektong ito kung saan nilagyan ng insertion sa budget para mapondohan ito. Ito'y mga proyekto sa infrastructure, halimbawa, most especially flood control projects, no? Ginagamit at kung saan ginamit itong insertion sa budget. At sa papel, no, meron silang kinontratang private company na supposedly dapat ginawa at kinumpleto itong projects. Ngayon, inano kasi itong mga kasabwat nilang opisyal sa DPWH, sinertify nila na completed itong project na ito, no? Sinertify nila na natapos after a few years na ginagawa na kompleto. Pero sa totoo, sa katunayan, nung in-inspect mismo ng
ICI at in-inspect mismo ng ilang mataas nating opisyal itong mga proyektong ito at ano ang status nito, non-existent itong project. They're not, kasi pag project yan, infrastructure, dapat makikita mo, no? It could be a road, no? It could be a bridge, it could be a flood control project. Siyempre, ano yan? Maraming konkreto, maraming bakal na ano. Pero non-existent, no? Wala talaga. Kaya lumulubog yung lugar na yon tuwing umuulan. Pero naka-certify sa papel na pinirmahan ng ilang opisyal, matataas na opisyal ng DPWH na nakompleto at tinapos at yun, binayaran pa ng gobyerno, nabayaran na kasi nga sinertify na completed na. And also Prof, additional question, no? Kasi nasabi niyo yan, maganda yung punto niyo na-certify kasi siya pero wala naman Right. talagang project. Follow-up question lang po. Bakit to nagiging problema? Ano po yung para nagiging epekto nito sa mga lugar o mga pamayanan na included dito sa mga proyekto na to? Well, siyempre talagang makakapinsala sa ating mamamayan kasi tuwing umulan, halimbawa, kaya nga nag-identify ng lugar para kung saan ilalagay yung flood control projects dahil lumulubog yung lugar na yon kung wala yung project na yon. So, dahil wala nga yung project na yon na dapat may tinayong flood control project, lumulubog, no? Minsan konting ulan lang lumulubog o lalong lumulubog doon. Kaya marami tayong napipinsalang mga mamamayan o kaya nagkakasakit o kaya araw-araw ay parang nagdurusa dahil dito sa mga baha na dapat inayos ng isang flood control project na tinapos. So talagang mabagsik yung epekto at dagok sa mamamayan natin, lalo na yung mga nakatira doon sa mga lugar na yon kung saan dapat tinayo yung flood control project na non-existent naman pala. At ito pa Prof, kasi I was investigating this last year, do mga issue ng mga contractor. Isa sa mga lumabas po dito, yung mga under quality na mga project. Kumbaga may proyekto. Iba pa yun. Iba pa po yun. Issue yun. Yung tinitipid kasi ng contractor, no? Yung materials, no? Kulang sa bakal, kaya yung semento manipis lang na pag semento kaya hindi in good quality yung biniling semento. So hindi tumatagal yung tinayo nila. Ito kasing defective na proyekto, dito talaga malaki rin ang kinita ng mga opisyal, no? Kasi tinipid yung kasabwat yung contractor, tinipid nila yung quality ng material. Kaya yung proyektong yon ay sira na kagad o kaya hindi natapos, no? So halatang may kumita ron talaga, no? Kumita at kumita lalo na yung contractor at kumita din yung ilang mga congressman na gumawa ng insertion para magkaroon ng budget na ibabayad dito sa mga kontratista. At saka Prof, in both cases apektado rin yung mamamayan natin. Opo, at saka I think nung pumutok itong issue na to, lumabas na hindi lang pala 2026 na nagsimula to, no? Nung panahon pa ng panahon ni dating Pangulong Duterte, na ang paliwanag, dredging daw po nagsimula. Nung hindi kumikita sila sa dredging, dito na sila nagsimula dito sa mga flood control project. Oo. Totoo yun. And ano po ang tingin ninyo na maaring maging papel naman ng publiko dito sa issue na to, sa flood control problem? Well, yung papel ng mababayan dito kasi silang apektado, dapat bantayan mabuti yung mga proyektong ginagawa sa ating distrito. Kaya nga importante na ilagay yung may project na ginagawa. 'Di ba usually may nilalagay na tarpaulin, no?
habang ginagawa yung proyekto, nandun yung amount, no, Mhm. nung project na yon, tapos kailan yung dapat date of completion ng proyektong yon, dapat nakasulat yun doon eh. Para nakikita ng mamamayan at nababantayan yung proyektong yon. At ina-identify din kung ano yung proyektong yon, usually sa mga tarpaulin ng mga malalaking proyekto. At dapat maging pagmatsyag tayo at magbantay dahil pera natin ito at tayo rin ang tatamaan kung defective itong proyektong ito o kaya magiging ghost project na naman, Yun, no? yun na nga po eh. So, And last year, Prof, because of this issue, I remember the president did his own parang way on how to get feedback yung isumbong mo sa Pangulo. Prof, do you think it's relevant and it helps para maibsan yung kaba or sama ng loob ng publiko sa flood control? yeah, it helps if the citizens help in monitoring these projects, no? Hindi lang yung kasi may mga opisyal naman talaga na designated para inspect ito bago pirmahan na certified na tapos itong proyektong ito. Pero dapat maganda rin kung yung mamamayan tumulong at kung may ma-identify silang mga lugar na dapat na may proyektong ganon, hindi tinapos o kaya defective, i-identify nila kung saan ito at ibigay yung impormasyon kagad sa kinaukulang opisyal para gumawa ng aksyon yung ating mga pamahalaan. Pero importante maisiwalat sa publiko kasi lahat tayo concerned dito pera natin ito. Yun nga, Prof, no? Alam nyo, ang nagiging issue ko dito, hindi yung ingay sa social media. Ang nagiging issue ko dito, bakit kailangan natin pagtalunan yung pera na ibinigay natin sa public official? Taxpayers money yan. Dapat nga, di ba, wala nang question dyan. Dapat transparent ka. Dapat any kind of project na ginagawa mo, dapat nakikita ng taxpayer kasi pera natin yan eh. And I don't understand bakit every time na may nangungurap, may kurakot na government official, ang tanging nating sandalan, korte. Pero di ba po dapat at the very start, when you become a government official, dapat transparent ka na from the time na pinlano mo pa yung isang proyekto. Kasi that's our money. Yeah, tsaka ibig sabihin kung may mga nangyayaring ganitong cases, merong mga opisyal na hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Kasi Correct. halimbawa, meron tayong COA, Commission on Appointments, no? Mm. Na designated talaga ang COA para bantayan kung saan pupunta yung pera at saka tutulong sa yan sa mga nagse-certify na itong proyektong ito natapos at nirelease yung pera, no? So kung sinertify nila pero hindi naman pala natapos o kaya defective yung project, may problema dun sa COA, no? Yung COA official na yon, no? Meron din tayong besides sa Commission on Appointments, no? Meron ding mga departamento yung DPWH halimbawa na siyang nag-inspect, no? At nagse-certify na inspected na at saka nagbibigay ng report ukol sa quality ng proyektong yon. So kung yung mga opisyal na yon na designated na gumawa ng ilang mga meron silang responsibility at kailangan din yung signature nila, ibig sabihin kasangkot din sila kung sinertify nila na completed pero hindi naman pala completed or defective ito. Yun nga, Prof, no? Ang daming factor to even say na corrupt ang isang opisyal kahit sa isang flood control project eh. And I think even former auditor, and I think parang may position siya sa COA before, Heidi Mendoza po, Prof. Heidi Sabi niya po, Mendoza. even yung commissioners, I think parang isa sa mga commissioners nakasuhan din na parang apparently kasabwat din sa flood control project. I think talagang malubha na talaga yung issue natin Kasi sa kasabwat corruption. yung taga-kowang official na yun dahil yung asawa niya involved sa isang contractor Prof, na inano ng gobyerno. Prof, kung ganun ang, Prof, kung ganyan na nangyayari sa Pilipinas,
paano ka magtitiwala kung ang COA is included, kung ang COA is designated under Constitution na isa siyang individual entity ng gobyerno to see check and balances, 'di ba, sa gobyerno. So pagka ito So, nangyari, sa tingin niyo po sa ganitong pangyayari na 'to, eh di nasisira po ang organisasyon at maaari po mawalan pa ng, ako personally, nawala na ako ng tiwala sa COA even if, yun lang pinakamataas na opisyal yung sangkot, pero parang ano po 'no, nawala na yung sense of check and balance. yeah, tama. So, Dapat din na anuhin yung importante din yung bantayan yung mga opisyal na involved dito sa prosesong ito Kasi of course yung bilang kasama ng anti-corruption campaign, tingnan yung kanilang yung kaya importante yung SALN di ba? yun nga Statement of liabilities and net worth, no? Para tinitingnan kung there's something suspicious doon sa wealth, no? Ng isang opisyal na merong designated na function dito sa prosesong ito. Kasi kung hindi niya mapaliwanag kung saan galing yung million na amounts na pumunta sa pagbili niya ng real estate, pagbili niya ng mansion, pagbili niya ng maraming kotseng mamahalin, ayun, no, parang red flag yun, di ba? Na dapat bantayan. So dapat yan maging masinop, lalo na yung ombudsman, kasi ombudsman sila yung gatekeepers ng ng mga SALN no? So if they see something suspicious na yan, dapat aksyonan kaagad. Huwag yung maghintay hanggang merong lumabas na expose about this anomaly or corrupt practices. Tama po. Prof, ano reaction nyo dito, no? Kasi last year, there was this interview kay Karen Davila with the ombudsman. I think kakaupo lang ni Ombudsman Boying that time no in-interview siya. Ang sabi niya po, itong flood control issue na to, last year pa ito na i-submit sa Office of the Ombudsman. Pero inupuan ito at hindi niya alam kung bakit ito inupuan ng previous ombudsman na si Martires. Ano po opinion nyo dito if this is actually happening? Knowing ombudsman, it's a separate entity. Yeah. Well, kaya nga dapat mas masinop yung pagpili ng ombudsman Yung taong ilalagay sa Office of the Ombudsman. Kasi halimbawa, nung ombudsman si Martires, anong nangyari? Pinagbawal niya yung pag-release nung mga SALN, no? Oh, I remember. Totoo. Humingi ng kopya ng SALN sa ilang opisyal, parang ni-refuse congressman, parang ni-refuse pa niya yung niyan, no? Unless daw merong permiso ng opisyal na. Siyempre, yung opisyal na yun, kung may itatago niya, hindi siya papayag na kasi kung hindi mo ma-explain yung unexplained wealth mo, 'di ba? Ba't ka papayag, 'di ba? Parang masyadong kaya dapat yan, walang choice siya. Ang problema sa atin, Billy, dahil nga naging parang habit na ito masyado, ang pinagtataka ng maraming kapwa Pilipino natin, yung unexplained poverty, no? Hindi nila pinagtataka yung explained wealth. Kung halimbawa official ka, tapos unexplained official ka sa gobyerno, tapos marami kang bahay, marami kang kotse na hindi mo explain. Parang hindi nila sila nagtataka doon. Ang pinagtataka nila kung honest ka, may high position ka sa gobyerno at simple lang ang pamumuhay mo. Yun, nagtataka sila. Sabi, ano ba ito taong ito? Yun, unexplained poverty. Yun ang pinagtataka ngayon. No? Nakakatawa, no, Prof? Pero totoo yan. Parang kahit sino tanong yung Pilipino pag senador ka, no, bakit ito lang? Isang bahay mo lang? Isang sasakyan mo lang? Di ba dapat mayaman ka? Oo. Lalo na kung lumang modelo, tapos yung mga mataas kang official sa Bureau of Customs, no? Yung lalo na yung mga mga government offices na revenue, nagge-generate ng revenue, no?
Tapos napakasimple ng lifestyle mo, di ba? Na dapat yun ang lifestyle ng mga karaniwang government officials. No? Actually, Yun ang Actually, Prof, dagdag ko na rin. Remember last year, naging malaking issue yung, alam naman po natin, yung partner ni, yung asawa po ni Senate President Chis Escudero, si Heart Evangelista. Nung nagpo-post po siya ng magagarang gamit niya, nasa France siya. Tapos lahat ng tao nagtataka. Tapos parang nung pumutok po yung issue kay Chis about dito sa flood control, parang karamihan ng mga tao sinasabi, dyan pala napunta yung paggawa ng bridge. Yeah. Kumbaga nagkakaroon ng sentiment na gano'n. Prof, dahil ito na nagsisimula na yung mga cases na ginagawa ni Ombudsman dito sa mga connected sa flood control project, do you think there is an effect sa mga previous na mga nakaupo na maaring connected dito at saka yung mga current na nakaupo mga public official, knowing na parang every year naman ata at every administration may kinakasuhan. Parang hindi na ho natatapos. Yeah, kaya nga sana may mangyari, lalo na starting with the high officials na nasasangkot dito. Kasi dapat sampulan niyang matataas na opisyal eh. Mhm. Kung hindi ang gagawin nilang scapegoat yung mga small fish, no, yung mga maliliit na empleyado, yun ang kanilang kakasuhan, pero yung big fish will get away with it, no? At mauulit yan. Kaya nga sinasabi ko, kaya nga umabot ng ganitong billion yung amounts na winawaldas nito dahil nasanay na, no? Matagal na nilang ginagawa and they got away with it, no? Pero Totoo. siguro kung sasampulan mo yung matataas na opisyal na akala nila untouchable sila, ayan, siguro magiging matino yung mga lower level rank na officials. No? Prof, At, and Prof, personally, do you trust Ombudsman Boying? well, I hope that he's doing his job. Mhm. Kasi yung trust naman, ano mo lang yan, ma-develop at makikita sa ginagawa. Di ba? Sa ginagawa niya. Pero so far, Prof. Well, so far, yes. The fact na kung totoo yung nire-report niya na gumagalaw itong case tapos may case build up na at sana solid, no? Solid itong ebidensya nila para talagang walang lusot, di ba? Wala nang lusot itong matataas na opisyal starting with Zaldico, yung dating House Speaker, dating Senate President. Para walang lusot itong mga big fish, ika nga, no, na kahit malapit sa Pangulo, kaya kahit na mataas yung kanilang posisyon sa gobyerno, ay talagang mapapasagot sila dito sa involvement nila sa flood control projects. Yun nga, Prof, no? Alam nyo, sa totoo lang, sana, magkaroon ng solusyon talaga to eh. Kasi parang lumalagay na isa ito sa tinatag as parang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos against corruption. Kasi ito yung By the way, gusto kong banggitin Billy, yung alam mo yung ranking natin, meron kasing isang international NGO sa Europe na nirarank yung good governance, no, Good governance. Ibang bansa. Yung ating ranking actually bumaba no, mula nung 2025. No, bumaba yung ranking natin kasi ibig sabihin yung ranking natin sa corruption lalo tumindi, no? Siguro dahil walang tayong napapakitang accountability doon sa mga na-involved dito sa flood control projects, no? At yan ay makikita dito sa ranking ng Pilipinas na naging mas mababa. So tinitingnan yun ng mga investors, no? Ng mga investor, foreign and local, lalo na foreign investors sa Pilipinas. No? Dahil gusto nilang mag-invest doon sa mga bansang honest yung yung governance, yung pamamahala ng mga opisyal. And also, dito naman po sa public perception, no, I think gasgas na to kapag lagi natin tinatanong kung talaga may tiwala pa ba ang publiko sa
sa gobyerno? Kasi we all know talagang lagi naman may ganito eh. Lagi may issue kahit sinong administrasyon. Pero Prof, ah, meron kayong pagbabago sa mga recent na mga nangyayari ngayon sa issue ng etong flood control project? Tingin niyo po ba it shapen and changes public perception about corruption action ng gobyerno? Well, Billy, ang ano namin, kasi kami involved kami Oh in a lot yes. of Yes, Prof. interactions with Congress, no, tsaka yung legislation dyan. Sa nakikita namin kasi, isang malaking factor kung bakit napakalaganap ng corruption sa ating pamahalaan at saka Mm. talagang embedded dito because of political dynasties. Kasi Mm. political dynasties, yan yung mga pamilyang, lalo na pag nasa posisyon sila, ay ginagamit nilang parang negosyo yung gobyerno kung saan ang bisyo nila ay yung graft and corruption, yung pagwawaldas ng pera ng taong bayan. And it becomes a family affair that they inherit, no, from members of their family, no? Kasi nawawala yung essence of check and balance diyan sa lalo na kung mga pamilya magkakasama nasa pamahalaan, nawawala yung essence ng humihina ng check and balance. Kasi kaya tumatakbo yan para protektahan yung kanilang family and business interests at lalo pang palawakin ito. In fact, Billy, pati nga yung party list system pinasukan ng mga nitong mga political dynasties na ito na at the same time yung family nila involved halimbawa sa pagiging kontratista, no? Meron silang mga kumpanya tapos kaya yung government projects ina-award nila diyan sa mga kontratistang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Yan yung ugat yung kaya kung minsan it's as if parang umiikot, we are just going around the bush yan talaga kung magkapamilya-pamilya yan. Kaya dapat anuhin natin, about time reform natin itong ating mga batas at implement na natin itong constitutional provision prohibiting political dynasties in Philippine politics. At saka Prof, parang lumalagay sa paliwanag nyo, it's like generational ang issue na ipapasa sa tatay hanggang sa kaupo-apuhan, especially sa mga Yes. dynasty na to. Yan ang pinakamasakit dyan. Kasi ang napapansin ko po, kahit sa local election, Prof, I think I have this friend of mine sa Pampanga. Ang nangyayari po, pasahan na lang sila, kapatid, pinsan, tapos yung benefit, lumalawak na lumalawak. Parang ang nangyayari daw po, yung tatay, nagkaroon ng negosyo, lumaki, dumating si anak, tas ipinasok pa si pinsan, pati si kapatid. So yung pinsan at kapatid, na wala naman sa original family, nagkaroon din ng influence, nagkaroon din ng negosyo. So kapag nagsanga-sanga yung negosyo nila. And Yeah. I think yun yung pinaka malungkot dyan. Prof, okay lang Saka po yung bang... Apo. Saka ang dynasties natin dito ngayon sa Pilipinas, Billy, hindi lang vertical hindi lang yung pinapasa by succession, pero Horizontal. meron tayo dito marami mga dynasties na obese, no, yung mataba. Dahil sabay-sabay sila, Yeah. no? Sabay-sabay sila. Congressman, mayor, governor from the same, tapos kumisan pati senator, members of the same family, sabay-sabay. Kumisan mayor, vice mayor, mag-asawa, no? Kumisan nga pati nasasama diyan sa pagiging obese ng dynasty, pati mga kabit mga kabit nila ilang mga politiko, sinasama nila, pinapatakbo nila. Kasi tinatrato yan na kamag-anak, di ba? Yeah. Prof, may tanong ako. Okay lang po ba palinawan ng konti? Alam ko na pag-usapan to sa anti-dynasty bill, yung about sa kabit. Ano po ba ang naging issue dyan? At ano na ngayon update natin? Hindi kasi doon sa deliberations diyan sa House of Representatives at even Senate regarding itong final na anti-dynasty bills, no? Sa House may 22 bills na final yung iba-ibang congressman para
ipatupad itong anti-dynasty constitutional prohibition, kinonsolidate ito into one bill, no, sa Congress. Isa sa mga pinag-uusapan yung up to what level yung pinagbabawal, up to second degree ba or fourth degree, no, na level, no, ng mga kamag-anak ang pagbabawal, no. Actually diyan ang pinagtataluhan ng mga congressman eh. Pero para sa amin dapat pagbawal talaga yung up to the fourth level, hanggang second level lang yung allow nila, no, kung meron man natatakbong magkakamag-anak, no. Ngayon, during the deliberations and debates, merong nagtanong o nagpropose, paano yung mga kabit, yung mga mistresses kako? Kasi sabi nila, hindi mo naman yan relative, di ba? Legally and technically, hindi mo naman kamag-anak, di ba? Kasi legally, hindi kayo married, no? Walang legal document. Pero paano yan? Pwede mo mapagbawal yung na porque kabit siya, na pagbawal na tumakbo. Eh wala, anong mo dyan, no? Kasi yung pinaprohibit talaga yung kamag-anak eh, supposedly by blood, no? So yan, ilan yan sa mga lumitaw na debates. Kaya pumasok itong issue ng mga kabit sa anti-political dynasty debate. Hindi mo mapasok sa isip mo, no? Pati kabit sumasali na rin sa Kasi politika. marami kasing mga congressman may kabit eh. Maraming congressman, maraming politiko, di ba? Mga even mayors, governors, di ba? May mga kabit-kabit sila. Alam nila yan. Prof, sabi ni Jonas Benavides, ang tawag daw po doon ay iskabetse. Kabit yun. Ang dami natin natututunan sa mga listeners. Prof, okay lang ba tanungin ko kayo in another topic kasi may question po yung listener natin dito. Sure. Sabi po ni Jonas Benavides daw po, he wanted to ask, ano ang view niyo po sa pag-imbita ni President Trump kay President Bongbong Marcos na sumali sa Board of Peace at ano ang kahalagahan nito sa ating bansa? Yung Board of Peace ni Trump, actually kalokohan yan eh. Alam naman natin siya yung number one warmonger sa mundo, di ba? Itong ginegera niya yung mga bansa left and right, inatake niya yung Venezuela, at inabduct yung Pangulo at First Lady nila. Tapos ngayon pinabomba niya yung Iran, no? Yun, kaya nagkaroon ng gera doon, apektado yung buong mundo, no? Paano masasabing seryoso yung Board of Peace na yan na tinatayo niya? Kaya the people should not take that seriously kasi gusto lang siguro niyang replace kasi ang alam po si President Trump gusto niyang ibaliwala yung United Nations, yung ginagawa ng United Nations, no? At sino ba siya para magtayo ng Board of Peace? Gusto ba niyang magkaroon ng Nobel Peace Prize? Kaya inano yan? Pagtatawanan siya kasi number one warmonger nga siya sa mundo ngayon eh. No, kahit na maraming mga congressman at senators dyan sa Amerika, gusto na siyang pa-impeach. No? Dahil sa panggegera niya sa iba-ibang bansa. Sabi niya, pagkatapos ng Iran, ang susunod niya, Cuba. Di ba? Yes, sinasabi niya. Tulad ng nabanggit ko, pag naririnig ko siya, sabi ko, 99% kasi lumalabas sa bunganga niya, questionable. No? Questionable. So, questionable. Ayan pero para po sa lahat ng nanonood, alam ko po, Prof, kasi may mga nagtatanong kasi, no? Dahil nandito po ako sa States, they're asking my political alliance. Ako po, actually, sa totoo, ako po ay Trump supporter po. Marami po akong gusto sa kanya at marami din ako ayaw. Pero sa ibang podcast natin pag-uusapan ko mahaba yun, lalo na nandito si Prof. Ibang topic yan. Pero Prof, I think naman po na
nalinawan natin yung mga ins and out nitong issue dito sa paghahain ng complaint ni Ombudsman kay Speaker Romualdez at saka kay dating Senate President Chis Escudero. I think dito po sa last part ng ating kwentuhan po ang before we continue, sa lahat po ng mga nanonood po, sa mga listeners, maraming salamat po. And if you can, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At sana po may QR code po tayong makikita later on. Scan nyo po yan for you to follow our daily posting sa iba't iba po nating mga social media platform. Ayan. So sa ating pagpapatuloy na ating kwentuhan po, Prof, dahil nandito na po tayo sa last part natin. I think ang gusto ko po malaman, and probably you can share your opinion about this. Ano po tingin niyo na mas malawak na kahalagahan po ng pagtutok ng publiko dito sa anomalya po ng flood control project? Because we all know na pag-uusapan ito, pero napansin po natin na nawala po yung usapan nung pumasok yung impeachment ni VP Sara, yung yung proceedings. Ano po sa tingin niyo ang dapat nating gawin at kahalagahan ho nito na ang publiko tumutok sa issue na to? Well, related dito sa isa't isa, no? Kasi parehong, whether it's flood control o kaya yung impeachment case ni VP Sara, parehong issue of accountability. Ibig sabihin, kung sino man ang mataas na opisyal may ginawa na hindi legal o labag sa ating batas at labag din sa pagtitiwala ng mga taong bayan sa kanya bilang public official, dapat managot siya, sino man siya. So on both cases, issue ng accountability. And by the way, Billy, para sa akin, itong kung seseryosohin ngayon ng pamahalaan, lalo na through the ombudsman, yung sinasabing cases nila former House Speaker Romualdez, dating Senate President, no, Chis Escudero, kung seseryosohin yun, para sa akin itong cases na ito, isang basbas din at indication na magpo-proceed na yung impeachment trial. Kasi ina-anticipate nila na kung iano na itong impeachment trial laban kay VP Sara, sasabihin nung defense kay Sara, VP Sara, na bakit yung flood control nakakalusot? Para walang di ba, ina-anticipate na inaano naman natin, tinutulak naman natin, may kaso na sila, di ba? So para sa akin, parang signal ito na to proceed at in-anticipate nila na ganun ang magiging line of defense and attack na politika ito. Pero para sagot nila ito, hindi politika yan kasi kahit na pinsan ni Kwan, kakasuhan tsaka yung Senate President, no? At saka isa pa, Prof, ang nakikita kong galawan ng kampo nila Duterte, as far as I observe it, it's mostly technicality. Pero they're not answering dun sa issue ng dinidinig ngayon sa impeachment. Kung pagbabasihan po natin yung huli nilang sagot doon sa isinend ng Committee on Justice sa kanila para sagutin ng VP. Well, importante rin ang technicality kasi in the first place, kaya ibinasura ng Korte Suprema yung unang impeachment complaint, no, last year, precisely because of technicalities that were disregarded o napabayaan. Kaya ngayon stricto yung House Committee on Justice dito sa technicalities. Yeah. So it may appear na bagal. Focus sila sa bagal at napaka-focus sa technicality but that's their way of responding and anticipating yung possibility. Kasi katulad nito, di ba, nag-file na naman yung defense na pinapabasura itong sa Korte Suprema, di ba, ng TRO, di ba, Temporary Restraining Order. Dahil in-anticipate nila na gagawin na naman yon, subukan. So this time, sinasagot na nila at the same time, yung technicality, at the same time, nagpo-proceed na yung impeachment process laban sa kay VP Sara. So in-anticipate nila lahat, pati yung
sabihing, politika yan. Eh, paano politika yan? Kinakasuhan na nga pati yung House Speaker, di ba? Pinsan ng Presidente. So it's not focused only on VP Sara. Ay nako. Prof, gusto ko Yeah. pag-usapan yan. Gusto ko lawakan ng kwentuhan natin. Kaso, we already hit our mark at I think we already Yeah. justify yung atin na pag-topic natin today. Again, sa mga listeners po, maraming salamat sa inyong support na nandito pa rin kayo at nakikinig sa Ito amin dalawa yung- ni Prof. Yes, Prof. Yung baka may listeners kang OFWs na Pilipino na Ay, oo nasa nga, Japan. Prof, wait. ito yung Japanese nung libro ko. Prof, before we end, if Yeah. you don't mind, can I request, yung kaninang libro na pinakita nyo when we are starting, tapos Yeah. kung pwede nilang makita or mabili. Or kaya, Prof, if there's a chance, kasi meron po tayong mga listeners na nasa Pilipinas, can they avail can they avail a book, tapos pwede nyo pong pirmahan? Personalized book. Yeah, sure. Yun. Sure. Ano pong book yan? Ito yung the Basis. third edition, up to third edition, the basis of our insecurity, no? Study of the US military bases in the Philippines. Ayun. Kasi po, Ito'y available sa I think may makukuha pa rin kopya. Kuminsan available sa Shopee, sa Lazada. mhm. Tapos ito yung isa ko pang libro nung early Wow. 90s na 4G pinublish. Tapos ito yung Japanese translation niya at published in Japan, Wow. in Japanese. Ayan. So available ito sa bookshop sa Japan, itong Japanese it's in Nipongo, no, itong Japanese edition. Kaya si Prof, bigatin po talaga. Simple lang pero bigatin. Sa mga libro pa lang, talagang kilala siya worldwide. Prof, kasi ako personally sa mga listeners po, pag uwi ko ng December sa Philippines, I'll request, bibili ako ng libro kay Prof at kailangan niyang pirmahan. Hindi pa pwedeng hindi niya pipirmahan. Manggagalit ako sa kanya. Actually, pag nagkita tayo, sana naka-acquire ka na ng kopya. No? Prof, hindi po Para pwedeng pirmahan ka lang. Prof, kaya gawin natin if ever bago ako umuwi, kasi may kamag-anak naman ako sa Philippines. Pwedeng meet and greet, Prof. Siguro sasama ko yung mga kaibigan natin, mga listeners po ng channel natin na sa Philippines. Sure. Sure. Meet and greet kami sa inyo and then pirmahan nyo na lang po doon. Dadali namin yung mga libro. Yeah, sure. Para at least Pwede. makilala namin kayo in person. O yan guys sa mga December po, ayan. Yan ang binabala ko. Ma-meet ko na in person si Prof at papipirma natin yung mga libro. Kasi siguro hindi alam ng karamihan po, ang expertise talaga ni Prof is mostly national security, yung mga issue at saka mga geopolitics. So kung mahilig kayo sa mga ganong issue, talagang yung libro niya, yan, maganda. Philippine-US security relations tsaka Philippine foreign policy. Di ba? Iba ako personally po sa mga ganyang bagay kasi pag alam mo yung basic, madali mo intindihin kung ba't nangyayari isang bagay na ganito, ano nangyayari dito sa Pilipinas, sa Amerika. Yung mga ganon, maganda kapag meron kang basis . And I think I would recommend yung book ni Prof. Actually, hindi ko pa nababasa, pero I highly recommend na gusto ko siyang basahin kasi ang dami nangyayari sa geopolitics . China, West Philippine Sea, Iran War, 'di ba? Tapos yung issue natin sa oil, yung mga ganyan. So marami. Pero Prof, again, thank you po And I guess dito sa closing part natin, dito ay pinapakita ng planong plunder charges ng ating ombudsman na si Boying Rimulya ang patuloy na pagsisikap na pananagutin ang ating mga opisyales ng gobyerno at labanan ng korupsyon. Patuloy nating subaybayan ang kwento na ito sa takbo ng hustisya sa Pilipinas and I really hope, base nga po sa nasabi ni Prof na nagtitiwala siya so far kay ombudsman na talaga ipupush through niya to. Ako personally, 50-50 kasi ako dahil po yung last year na nangako sila tapos hindi naman nila naituloy. Parang hirap kasing magtiwala ulit. Pero hopefully, 'di ba? All ends well kasi tayo po ang magiging beneficiaryo pagka naipakulong yung mga dapat ipakulong ng mga big fish. Ayun po. So, sa lahat po, again, maraming salamat po, Prof. Again, thank you po. Thank you sa pagpasyal ninyo sa amin. Salamat din sa pagkakataon. Opo, and sa lahat po,
Ingat po, God bless, and God first po. Thank you po. Sige. Bye. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.